Good morning po sa inyong lahat. Hello po, isang mapagpala at magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po ay pinagbigyan muli tayo ng magandang panahon para tayo ay o dahilan nito para tayo ay makapag-locate na naman ng isang property. Ang property pong ito mga kaibigan ay naririto po sa bayan ito ng Tagkawayan at ito po ay along National Highway. Nakikita po natin yung kalsada na yan sa ating harapan na napakalawak. Ano po? Ito pong frontage nito ay dito sa National Highway ay napakahaba, siguro mga kalkulasyon ko lamang po ito pero wala kasiguruhan, mga 150 to 200 meters po ang frontage nito. Napakahaba po nito at mamaya papasokin po natin yung property ito dito lang sa bungad para makita natin ang kalakhan nitong bahagi ng property ito dito sa may parting ito ng National Highway. Okay po, tara papasokin natin ang property ito. Ito nga po pala ay may sukat na 53 hectares. So napakalaki, ano po. Ito po ay napakagandang gawing sabihin na nating rancho. Kasi ito po ay sa ngayon ay wala po itong tanim, clearing. Ito po yung kalakhan nitong bahagi nitong 53 hectares na ito. Ayan, nakikita po natin yan, mga yung medyo mataas na bahagi na nitong property. Yan pong kabila niyan, yan po ay National Highway na rin po yan. So umikot lamang po itong pinakita ko sa inyo kanina, yan po yung tinatawag na TR4. So yan po, yan sa kabila nakikita po natin yung posting yun. Sa ibaba po nun yung po ay National Highway, yun po yung papunta ng galing dun sa Maynila, papunta ng Bicol. Papunta po ngayon dyan. So ayan, nakikita po natin yung 53 hectares na ito, yung kalakhan po niya. Yan. Mula po doon sa part na yun, tumawid pa po yan doon sa National Highway. Then gumanyan. Yan, hanggang doon sa kabilang iyon. Mamaya pupuntahan po natin yung kabila pang bahagi nitong 53 hectares na ito doon sa may ibaba, ano po. At dito lang po muna tayo mag bibidyo ng pahapyaw sa lugar na to para makita natin ang shape ng lupa dito. Isa po sa magandang gawin sa lugar na ito ay yung mga gawin itong subdivision. Kasi mula po doon sa bayan hanggang dito ay mga 5 kilometers po ang layo nito mula doon sa bayan. So, ganun po yung kalayo, ang layo nito. Kaya doon sa mga naghahanap ng mga gawaing subdivision or ano pa mang mga business na gusto nilang gawin na malaking cut ng lupa, ay ito po ay nire-recommenda namin sa inyo. Ayan. Pupunta po tayo doon sa kabila nito, dito sa may mga kabila nitong ating kinatatayuan ito para matanaw natin yung kalakhampang bahagi nitong property. Diyan sa baba niyan mayroon niya sapa, ano? May tubig. Yun po ang source ng tubig dito, yung sapa, yung bukal. Nakita ko yung diyan sa dinadaanan diyan, yung bukal ito, ang ganda. Yung sapa, hindi siya nagkakati. So ang ibig sabihin may ito po ay mayroong buhay na tubig. Ayan. Ayun, makikita po natin yung sapa dito. Ayun, sa babang iyon. Kung natatanaw po ninyo, hindi na po tayo makaisot. Gawa na nitong mga masukal na nga po itong harap natin ito.
Ito po ay totally ay clearing, wala pong tanim ng mga nyug. Ang mga tanim po nito, mga nakapaloob dito, yung iba mga softwood or hardwood tayong nakikita dito. May mga batino. Bagamat malayo, ayun, sa lugar na yun. Natatanaw pa rin po natin yung kasi kilala po natin yung mga kahoy na ganyan, yung mga batino. Ayan, gumanyan po yung property ito, yung 53 hectares na ito hanggang dun sa kabilang yun ng bahagi nitong pinuntahan natin kanina, yung kalsada na tinuturo ko. Hanggang ngayon, nainom pa akong gamot. Ay, ano kaya? Ang property pong ito ay meron na itong source ng kuryente na makikita po natin yan sa ating harapan. Yan. Yung ibang part po pala nito ay merong mga tanim na niyog din. Ayan. Dito sa lugar na ito. Pero doon sa ating pinanggalingan kanina, dyan sa lugar na yan, wala po tayo nakita ang mga tanim na niyog. Kundi mga kakahuyan lang po ito. May source ng tubig, may source ng kuryente at mayroon pong signal ang cellphone dito sa lugar na ito. So ayan, pupunta po tayo doon sa kabila, doon sa dulong bahagi nitong property na nabanggit ko kanina, yung kahabaan ng frontage nito. Medyo masukal ang ating mga dinadaanan. Niulit ko po, ang layo po nito doon sa bayan ay mga 4 minutes lang pong takbuhin ng motor base dito sa kasama natin, siyang guide. So pag i-convert po natin sa mga kilometers yun, mga 5 kilometers po ang layo nito mula doon sa bayan hanggang dito sa lugar na ito. Dito po may pwedeng pag-alagaan dito ng kambing. Ito meron nga po rito bahay-bahay sila oh. Pwedeng gawing rancho kasi malaki ito at saka medyo hindi naman ito talibis. Ika nga mataas yung pagkakaano na niya, yung bundok na ng lupa, kundi ito po ay ano lang, semi-slope oh. Yan. Malawak ang tanaw. Yan po pala yung pinakang frontage nito. Makikita po natin yan, yung Madre Cacao na yun o yung Kakawati. Mula po doon papaganon. Tumawid po yun doon sa kabilang kalsada na National Highway din po yun. Karugtong po niyan. Dimiritso yan papunta ron. Tumawid pa doon sa kabila hanggang sa gumanon siya. So dito naman po sa TR4, ang pinakang frontage niya ay mula po dyan hanggang doon sa may nakikita na tayong signage na yun, pababa. Pero yung pong pababang yun, yung po ay Barangay Road. Ibig sabihin, meron din po itong frontage dito sa TR4, National Highway. Then meron po itong, natuhog po ito ng Barangay Road, yung pababa po doon. Oh. Mamaya pupuntahan po natin yun para makita natin yung Barangay Road doon na tinatawag, ano sinasabi.
kanina sabi ko kasi doon sa lugar na ito, hanggang doon sa kuwan, mga yung base doon sa sinabi mo mga 150 meters, so Higit yan. o mahigit, hindi dito sa TR4. Oo, higit yan. 100. Mm. Buhati na yun. Mm. Isang poste lang ay 100 nga yan. Sa TR4. Doon naman sa kabila, parang ganun din sa highway. Ganon din po doon sa kung ano po yung ano dito sa lugar na ito sa TR4 or TR5. Ang sa Barangay Road, parang ang Barangay Road pa ganun. Ganon din po ang frontage doon. Din dito sa barangay na ito, dito malawak ang ano nito kasi ang barangay road na yan, gumanon yan eh. Kumaliwa yan. Oo, kumaliwa siya. Okay, pupuntahan po natin ngayon yung barangay road na sinasabi ko na may frontage din po itong 53 hectares na ito. Bali po makapasok po tayo dito sa pinakang barangay road niya. Yan, bali diyan po sa kabilang yan ay yung National Highway din po yan. Kabila katulad din po na nabanggit ko kanina, ano po. Gumanon po yan yung 53 hectares na ito. Umikot siya papaganon. Hanggang po dito sa lugar na ito. Ayan, nakikita natin itong barangay road na ito. Kung babagtasin po natin itong barangay road na ito, mahaba pa po ang tatakbuhin ito hanggang dyan sa lugar na yan. Oh. Hindi na po natin mga kaibigan na pupuntahan ang bawat kanto ng property ito. O siguro marahil kapag talagang na-finalize na yung kasunduan sa mga bibili, saka po natin ito pwedeng puntahan. Kasi sa ngayon po ay talagang nakita naman po natin na medyo masukal yung lugar at saka tanghali na. So naituro naman po natin yung mga nasasakop ang bahagi, hindi nga lang po natin ito na naikot. Ayan, may mga nakita naman na po natin yung mga frontage nito dito sa Barangay Road, National Road at sa dito sa TR40 na tawag.
Medyo napapagod na po ako sa aking paglalakad, kaya ang aking pong boses ay medyo garalgal na ano po. Okay, hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Natapos na po nating ikutin itong 53 hectares. Bagamat hindi natin napuntahan ang mga bawat sulok nito, ay nakita naman po natin ang bawat hangganan nito sa pamamagitan nitong ating kasama na nagtuturo sa atin kung hanggang saan. At doon po sa aming mga viewers, sa aming mga followers, paki-like and share na lang po ng aming video. At malaking tulong na po ang inyong pagla-like at pag-share ng aming video para sa amin. Muli, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po.